sakripisyo na malayo sa pamilya. Kailangang matibay ka sa lahat ng bagay. Sabi nga nila, hindi ito easy lang. Lalo na sa buhay ng mag-asawa. Ito ang kwento ni McRae, isang OFW sa Dubai. Baby, ang ganda-ganda mo na. Ay, ang cute na baby ko, parang si Titay lang din. Ang mga ninong mo, Diyos ko sila, ninong mo, primo, ang dami na utang, mga ninang at ninong mo, ang dami sa tayo, hindi na napapakita na, matapos ano. Ay, baby, nandiyan na si Daddy. Mahal, kamusta? Umupo ka muna, mahal, at ipagsusuhan muna kita ng tubig. Mahal. Oh, tubig, mahal. Ay. Ay, itong anak mo. Wala na. Ang kulit-kulit na. Mahal. Kanina ka pa walang mo dyan. May dinaramdam ka ba? Sabihin mo. Mahal, baka na makalawa, mawala na ako ng trabaho. Magsasarado na yung kumpanyang pinapasukan ko. Iniisip ko kayo ng mga bata. Okay lang yan, mahal. May awa ang Diyos. Makakahanap ka rin. Dumating ang pagsubok sa buhay ng mag-asawa. Pagsubok na susubukin ng tatag ng samahan ng dalawa. Ang hamon na kailangan nilang harapin at malampasan ng mag-asawa. Mahal, alis na ako mahal. Nag-apply na ako ng work. O, Bye-bye. sige, mahal. Mag-ingat ka. Bye-bye. Hi, baby. Nakakasipag talaga ng daddy. Ayun. Umaaral-aral naman para maghanap ng trabaho. Para sa atin, tandaan mo, mahal na mahal ka namin si daddy mo. Minsan ka muna, paglilinis muna si mami, ha? Hi, Bessie! Hello, Beshi! Kamusta? Blooming na blooming ka ata. Iyang na iyang sa Dubai. Abay, kamusta naman kayo ni Boy Taiwan? Ang mga mujeres dyan, si Bibika, si Bibi Alea, kamusta? Hi, naku, Bessie! Dubai, Taiwan? Naku! Sobrang babae doon. Ayun lang sila ni Bessie. Alam ba si Bibi Alea? Hanggang ngayon? Naku! Wala pa rin jowa. Ewan ko ba? Magkabalo na yan. Hindi na mag-asawa. So, Bessie, kamusta ka naman? Ay, ayun, Beshi. Okay lang naman, pero financially, hirap na hirap kami kasi nawala ng trabaho si Loy. Ayun, andun ngayon, naghahanap ng trabaho na maa-applyan niya. Sana nga makahanap siya agad, Beshi. Ay, Bessie, timing ang tawag ko pala sa'yo. Alam mo ba, meron ka din hiring dito sa mga hiring company sa Dubai. Baka gusto mo mag-apply. Ha? Talaga, Beshi? Pero, kailangan kong unang magpaalam, Beshi, sa asawa ko. Alam mo naman yun, ayaw kaming magkahiwalay. Sige, Bessie. Basta, pag pumayag si Lloyd, sabihan mo agad ako, tumawag ka pa agad, ha? Okay, Beshi. Bye!
Natatakot ako. Ay, mahal, bukas ang pinto. Pumasok ka na. Kamusta na ako, mahal? Nagluto na ako. Timing na timing. Halika na, upo ka na. At andito, sabay na tayong kumain. Oh, mahal, kamusta ba ang lakad mo, mahal? Mahal, naikot ko na yung buong Manila. Naisa-isa ko na lahat ng establishmento mo. Wala talagang hiring. Pagod na ako. Alam mo naman ngayon, pandemic, ang dami na wala ng trabaho. At maraming mas pinaparirito yung mga company. Okay lang yun, mahal. Ay, mahal, tamang-tama, may ibabalita ako sa'yo. Tumawag si Maring Beshi Dia. Sabi niya, hiring daw yung agency ng mga mujeres. Mahal, papayag ka ba kung mag-a-apply ako sa kanila? Mahal naman. Alam mo naman ayaw ko na magkaniwalan tayo mag-asawa. Kahit ano mangyari, magsisigit ako maghanap ng trabaho. Mahal, mag-asawa tayo, di ba? Magtutulungan. Alam mo naman, sa hirap ng buhay dito sa Pinas, ako na naman yung magsasakripisyo para sa atin. Nakikita ko yung hirap mo. Kaya mahal, please, payagan mo na ako. Sige mahal. Sorry. Dapat ako yung aalis para sa atin. Ako yung maghanap buhay para sa atin. Pero mas pinili mong maghiwalay tayo para sa future natin. Alam mo, ayaw na ayaw kong magkawalay tayo, pero para sa anak natin, para sa atin to, hindi para lang sa akin, mahal. Alam mo yan. Tutulungan kita. Magtutulungan tayo. Okay? Okay mahal. Umalis si McRae kasama ang pag-asa na bubuuin sa 2 taong pagtatrabaho sa Dubai. Hawak ang pagmamahal at pangako sa isa't isa. Nasabay, nahaharipin ang hamon ng buhay hanggang makamtan ang tagumpay. Mahal. Pwede ba kitang mayakap? Bago ka umalis? Oo naman, mahal. Alam mo naman, yun yung pinaka-favorite ko. Hug tayo, mag-group hug tayo ni baby. Thank you, mahal. Mag-iingat kayo dito, mahal, ha? Alagaan mo si baby. Opo. Mag-iingat ka rin Baby, ako. papakabait ka. Your attention, please. This is the final call for passengers of Qatar Airways on flight number QR9592 Doha. Please board the aircraft immediately. Gate 8. Thank you. Mahal, alagaan mo si baby. Baby. Babalik si Mami. Saglit lang si Mami, ha? Napakabait ka, ha? Alagaan kita ng mabuti, baby. Hindi ka pagkayaan ni Papa. Alis lang saglit si Mama. Babalik din si Mama. Hindi na, magpakabait ka. Paglaki mo, gusto ko magiging inhinyero ka din. Katulad ng lolo mo. Gusto ko magkaroon ka ng magandang trabaho, baby. Ay, bakit na ganito yung anak mo? Parang nagkakasugat. Ang hirap pala dito sa ibang bansa. Dito. Trabaho dito. Trabaho doon. Ay, naku. Pero, okay lang. Para sa pangarap namin. Para sa pangarap ko. Para sa madama ko. Makre. Yes, madam.
Yala, tawid Yes, gawa. madam. Yes, madam. Yes, madam. Madam, hati gawa, madam. Thank you, Makrin. Sukran. Afwan, madam. Hindi na ang kasalanan ko, madam. Kanina ko pa yan. Napaka tawag dito, tawag doon. Mabuti naman, mabait naman ito, mamo ko, pero minsan ang pagka, sarap kasi, naku. Hello, mahal. Kamusta ka na dyan, mahal? Hi, mahal! Kamusta? Kamusta kayo ni baby, mahal? Okay lang, mahal. Okay lang kami. Marunong na siya magsalita. Nakakabigkas na siya ng mama. Marunong na rin siya maging Nakakatawa naman yan. Mahal, miss na miss ko na kayo. Lagi mo ingatan si baby, ha? Huwag ka laging gala ng gala. Talaga, asikasuhin mo yung anak natin, ha? Ay, Mahal. Si baby. Andyan na. sige, mahal. Sige, mahal. Ayos na ba, si baby? Pagkalipas ng ilang buwan, ay unti-unti niyang nakasanayan ang kanyang pagtatrabaho sa Dubai. Naging maayos ang kalagayan ni McRae. Napunta siya sa mabait na employer. Yala, Makrin. Why you corrupt this one? Why you damage this one? This is Sorry, madam. This Sorry, is not my madam. husband. This is not my husband. Why you corrupt this one? Madam, forgive me, madam. Sorry. I'll be careful next time, madam. Sorry, madam. Sorry, madam. Forgive me. No. I will deduct this one on your salary, ma. You are not careful. Wala. Masalba ko ng mga asawa ko. Hindi na nagpaparamdam. Ano na kayo nangyari? Oh, hello, mahal. Napatawag ka. Papadala ka na ba? Aba, mahal. Di ka man lang marunong magkamusta. Pera agad yung bukang bibig mo. Ano? Lahat nga ng sagot ko, pinapadala ko tapos ganyan agad yung bungad mo. Saan mo ginagastos yun? Ha? Bakit? Porket nakapag-abroad ka, ganyan ka na magsalita? Porket kumikita ka? Hindi mo ba alam yung gastusin dito sa Pilipinas? Dinaanan kami ng bagyo. Alam mo naman, di ba yon? Ang daming gastusin. May bahay. Nagpapayos pa ako ng ating bahay. Plus yung baby pa. Ang dami naman gastusin. Kala mo, ganun lang kabilis i-budget yung pera natin? Aba, nagpa-budget ka lang. Ako, itong naghihirap dito. Bakit? Di mo ba nararamdaman, ha? Nagtitiis ako dito para sa atin, tapos ganyan ka ba? Naku, wag akong ganyan, ha? Wag kang ganyan. Lahat pinapadala ko. Walang natirang sahod sa akin. Wala. Pag sinasabi ako, nakahilang ako ng pera. Naging madalang na ang pag-uusap ng dalawa. Marami na rin dinadahilan si Lloyd kay McRae. Dahil sa mga oras na di niya nakakausap ito, lalo lamang siyang nangungulila. Unti-unting nawawalan ng oras si Lloyd kay McRae. Ano kayo tumatawag? Bakit tumatawag? Hello, Mare! Kamusta na, Mare? Ay, Mari, kamusta? Ba't napatawag ka? Anong meron? Mare, tatanungin ka na. Ha?
Mare, huwag kang magugulat. Hindi sabihin ako sa'yo. Nakita ko si Loy. May inuwi siyang babae. Mari, mabuti pa tawagan mo si Loy ngayon din para ma-confirm mo kung ano yung nangyari talaga. Sige, Mare. Salamat sa konseil mo, Mare. Tatawagin ko ngayon ang sawa ko. Sige, Mari. Bye-bye. Kaya pala hindi na nagpaparamdam. Yes, hello? Hindi ka ba na-inform ni Loy? Na nabuntis niya ako at kailangan niya akong panindigan. At nagsasama na po kami ngayon. Wala ka nang uuwian. Asawa mo, asawa ko na rin. Pasensya ka na lang. Bakit na nasaktan ako sa mga alaala? Kahit napupunin, kahit papilitin ka, wala na ba ako mag-asa ba? Bakit? Bakit mo nagawa sa akin tuloy? Ako na nga ang nagsakripisyo para sa pamilya natin. Ganito ba yung ikaganti mo? Ang sama-sama mo, Lord. Ang sama-sama mo. Di mo man lang iisip. Di mo man lang iisip kung anong pagod pagtitiis ko para matugunan yung pangangailangan nyo. Sa kabila ng naging problema ni McRae, patuloy siya na lumalaban. At ang naging lakas niya ay ang kanyang nag-iisang anak. Sa paglayo niya ay natutunan niyang maging matatag at tumaban sa dagok ng buhay. Tumatawag ng papa. Hello, anak. Anak. Ano ba? Okay lang ako ba? Kayo, kamusta kayo ng anak ko? Anak. Okay lang kami pero yung bata may leukemia. Anak. Nakausap ko na si Loy. Anak, patawarin mo na si Loy. Patawarin mo na siya, anak. Gusto mo bang kausapin yung bata? Sige pa, kakausapin ko pa. Hello, anak? Mama, miss na kita. Miss na kita makasama. Mama, I love you, Mama. Mama, magbati na kayo ni Papa. Magbati na kayo ni Papa. Miss na miss din kita, anak. Ano po, mahal na mahal kita, Mama. Magpagaling ka, anak. Sorry. Sorry, anak. Ang bawat salitang binitawan ay tumatak at tumagos sa puso at isipan ni McRae. Dito niya na-realize ang pangungulila ng kanyang anak sa presensya ng magulang. Hanggang isang araw ay hindi inaasahan. Kanina pa.
Totoo lang. Okay, magtatotoo na. Tumatawag naman. Hello? Marvin speaking. Where did you get my number? Do I know you? Hello? 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 Pwede ba kitang makausap? Pwede ka bang bumaba ng gate nyo? Nandito ako mag-aantay sa'yo. Pwede ka bang makausap, please? Please. Bakit parang kinakabahan ako? Familiar sa akin yung boses niya. Sino kaya siya? Eloy? Ikaw ba yan? Nandito ka? Eloy? Mahal. Sorry. Patawarin mo ako sa akin na yung nagawa ko. Pasensya ko naman yung nagawa ko sa'yo. Pinagpipitihan ko. Nandito ako personal para humingi ng tulong, para humingi ng sabi. Alam ko hindi sapat. Sorry. Hihingin ko sa'yo. Dahil sa namin ng sugat na natulad dito. Alam mo ba? Alam mo ba kung ano ang itinulot ng pagtatagal mo sa akin? Dinurog mo ako, Loy. Dinurog mo ako. Tapos, ganyan. Alam mo ba yung huling tawag mo? Babae mo yung nakakagot at sinabi pa niyan, buntis siya. Ikaw ang ama. Mahal, walang katotohanan yun. Kilin lang niya lang ako. Pinipilit niya ako. Hindi sa akin yun. Kung mabuntis man siya. Pinilin lang niya lang ako. Sorry na ginagawa ako. Naiyak ako. Sorry na ginagawa ako. Bigla ka na lang nawala. Hindi ka man lang nagparamdam. Akala mo talaga, porket mo na akong iniwan. Narito ako ngayon. Personal akong hindi na sorry sa'yo. Pwede ba natin simulan yung hati-hat ng ating mga Pwede ba natin Pwede ba natin magsimula ulit? Mangarap tayo para sa bata. Nandito ako para magkatrabaho kasama ka para sa bata. Patawarin mo na ako. Bigyan mo ako ng isang chance, please. Sa totoo lang, Loy. Sa kabila ng ginawa mo, minahal pa rin kita at mahal pa rin kita. Tsaka hiniling ng anak mo na sana magkabalikan tayo. At nalaman ko na hindi naman pala talaga sa'yo yung batang dinadala ng babae mo. Pinapatawad kita, Lord. Thank you. Maraming salamat. Ang pagpapatawad ay ang pagbibigay sa taong nakasakit ng pagkakataong bumawi at gumawa ng tama. Ang pagpapatawad ay mahalaga dahil kung
Kung hindi mo kayang patawarin ang isang tao, ay hindi ka magiging masaya. Dahil nababalot ka ng galit at puot sa taong nagkasala sa iyo. Dapat talaga tayong magpatawad. Dahil para din naman sa atin yan. Sa istorya ni McRae at Loy, ang pag-ibig ay nanumbalik dahil sa ipinakitang pagbabago at paghanap ng paraan para sa kapakanan ng pamilya. Tumagal man pero hindi naging huli para mabuo ito. Ang pag-ibig ay parang tanim na kailangang alagaan at palaguin na kung iyong pababayaan ay kusang mamamatay. Life is full of mystery, ika nga. Sana ay mapupulutan niyo ito ng aral.